Marcos tax evasion case. They point out Marcos has not even paid government Taxpayer dahil posibleng nagkaroon ng excited na rin ba kayo sa mas mababang tax rate sa 2023? So it's not a simple thing that one forgets to file income tax return, and according to the lawyers in fact he has not paid a single centavo of those income tax returns, nor has his family paid a single centavo of the entire estate tax. Korupsyon. Isa sa mga pinakalaganap na issue sa Pilipinas na hanggang ngayon ay ilang mga politiko lamang ang pilit na lumalaban at tumutuliksa rito. Walang katapusang korupsyon na tuluyang bumibilog sa kaisipan at pananaw ng mga tao. Kaya naman, kahit na ang nakaupo sa pinakamataas na posisyon na mismo ang gumagawa nito, ay tila ba wala lang para sa mga Pilipino. Maraming uri ng korupsyon at isa na rito ang tax evasion. Tax evasion, also known as financial fraud, is an illegal activity in which a person or entity deliberately avoids paying a true tax liability. Isa sa mga halimbawa nito ay ang kasong talaga namang naging usap-usapan at mainit na isyu nitong nakaraang 2 taon, ang hindi pagbabayad ng estate tax ng pamilya Marcos, pati na rin ang hindi pagsusumiti ng income tax return or ITR ng ating kasalukuyang Pangulo. Tax evasion is a crime. Ang hindi pagbabayad ng buwis ay labag sa batas. And if we are to relate it to the main idea of Confucianism, which puts much importance in having a good moral character, kahit pagbali-baligtarin pa ang mundo, ay hindi magiging katanggap-tanggap ang gawain ito. Taliwas ang tax evasion sa bertud na rin, o tinatawag ding benevolence. Nakasaad dito na kinakailangang respetuhin ng mga tao ang isa't isa. At ang bawat isa sa atin ay may natatanging responsibilidad sa ating komunidad. Nararapat lamang na gawin natin ang tama, hindi lang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa ikabubuti ng nakararami. Ngunit, makikitang ang tax evasion ay isang gawain na tumatalikod sa ating obligasyon bilang isang mamamayan. At kung ang mga nakaupo sa gobyerno mismo ang lumalabag dito, ay lalong masisira ang tiwala ng publiko. Pag tuluyang nasira ang tiwala ng mga tao, paano na mapapanatili ng ating gobyerno ang katapatan na ayon sa virtue na senior fidelity na siyang batayan para sa pagtatayo at pangangasiwa sa isang bansa? Bago tayo sumunod sa mga nais ipagawa ng mga nakakataas sa atin, ay kinakailangan makuha muna nila ang ating loob at tiwala. Ngunit paano ito mangyayari kung ang ating Pangulo mismo ay sinungaling, hindi mapagkakatiwalaan at siyang sumusuway sa batas na nakasaad sa konstitusyon? Hindi sa lahat ng oras ay panay-sunod lamang ang mga tao sa mga nakakataas sa kanila. Nararapat na suriin kung ang mga namumuno ba ay nasa matuwid na pamamahala o puro pang aabuso ang ginagawa. Gaya ng sinasabi sa virtue na ye or righteousness, ang isang tao na nagtataglay nito ay may katarungan at may kakayahang kumilos ng wasto at naaayon sa kung ano ang ikabubuti ng lahat. Kung ang ating Pangulo mismo ay gumagawa ng isang bagay na taliwas sa batas, tiyak na hindi malulutas ang problema sa korupsyon. Bilang mga mag-aaral at mamamayang Pilipino na unti-unting namumulat sa realidad ng buhay, kami ngayon ay may kakayahang obserbahan, suriin, at punahin ang mga maling gawain na patuloy na nangyayari sa aming paligid. Ang pagkakaroon ng karunungan na nagmumula sa edukasyon o mga personal na karanasan ay mahalaga sa pagiging kritikal sa mga problema o issue na hinaharap ng bayan. Ngayon, alam na namin kung ano ang tama sa mali. Masasabi namin na ang tax evasion na isang uri ng korupsyon ay isang ethical na issue na kailangang bigyang pansin ng nakararami.
Ito ay gawaing pagnanakaw na nakakaapekto sa lahat ng tao sa isang bansa at hindi ito maliit na bagay na basta-basta lamang nating papalampasin. Marapat lamang nagampanan mo ang iyong mga tungkulin, nang sa gayon ay mapamahalaan mo ang nakararami. Ngunit kung ikaw mismo, ikaw na nakaupo sa pinakamataas na pwesto, ang siyang gagawa ng mga bagay na labag sa batas at karapatang pantao, kailanman ay hindi uunlad ng mga Pilipino. Ang namulat ay hindi na muling pipigil. Ang namulat ay hindi na muling pipigil.